Jose, San Jose, pinta kasing dakila ng manggagawa, sa simbahay lagi kang nagbabantay, amang butihing gabay sa lupa, ni Heso Kristong dinaratila. Magandang gabi mga minamahal taga San Jobal at mga taga-subaybay. Welcome sa ating Wednesday with San Jose. Simulan natin ang ating pagninilay sa gabing ito sa pamagitan ng isang panalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Joseph, patron of the Church. O glorious Saint Joseph, provider and defender of the Holy Family, do take care of your greater family, the Church, which has been entrusted to your protection by the popes, who spoke in behalf of the people of God. Defend her, most noble Father, from external enemies and internal divisions. Make her a beacon of light in a world darkened by injustices, aberrations, and violence of all kinds. Bless and protect also all our families threatened by selfishness, materialism, infidelities, and breakups. Make them ever more like your holy family at Nazareth, centered in God and bent on serving the weak and the needy, and thereby build and spread God's kingdom on earth, where Jesus is Lord, now and forever. Amen. Saint Joseph the Worker, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli, magandang gabi mga taga San Jobal. Welcome po sa ating serye ng Wednesday with San Jose. Ang seryeng ito ay mga panayam na binibigay natin tungkol kay San Jose sa layunin na nais nating palalimin ang ating pagkakilala sa mapagbunying asawa ng Birheng Maria, at doon din naman ay lumalim din ang ating pamimintuho at ang ating pagdedebosyon sa Kanya. So noong nakaraang Miyerkules, kung natatandaan nyo, pinag-usapan natin yung kabataan ni San Jose. Sinabi natin, pinag-usapan natin kung paanong si San Jose ay naging ulila sa kanyang mga magulang nung siya'y 18 anyos, 18 years old. Unang namatay ang kanyang nanay at sumunod namang namatay ay ang kanyang tatay. At buong pagmamahal niyang pinaglingkuran ang mga ito, lalo tigit sa mga huling araw nila dito sa sanlibutan. At pagkatapos nakita natin kung paanong siya ay naging apprentice sa isang matandang karpintero, at doon ay natutunan niya ang sining ng pagiging karpintero. Okay? At okay. So doon tayo nagtapos sa ating serye noong nakaraang Miyerkules. Nakita din natin kung paanong kinamuhian si Saint Joseph ng demonyo dahil para nakutuban nila na ang pambihirang batang lalaking ito ay magkakaroon ng malalim na kaugnayan sa misteryo ng kaligtasan. Ngayon, si San Jose ay pinakitaan ng isang anghel sa kanyang panaginip, at sinabi niya na pumunta siya sa Jerusalem, okay, upang doon ay maghanap. So si San Jose ay nagtrabaho sa Lebona, okay, sa may gilid ng bundok Gerizim, at pagkatapos noon siya ay lumipat sa Tiberias, okay,
sa kanluran ng dagat ng Galilea, kung saan siya naghanap buhay bilang karpintero. At doon sa Tiberias ay nagkaroon siya ng panaginip mula sa anghel na nagsabi sa kanya kung paanong si Jose na anak ni Jacob ay pinagkatiwalaan ng pangangalaga ng parang ipunan o ng kamalig ng mga mais sa Ehipto, kaya hindi naman ikaw bilang bagong Jose ay pagkakatiwalaan ng kamalig ng kaligtasan, the granary of salvation. Okay? Nung umpisa ay hindi naintindihan ni San Jose ang sinabing ito ng anghel hanggang dumating ang araw na kinailangan siyang magpunta sa Bethlehem upang doon ay magtrabaho. So, inutusan siya ng anghel na lumipat sa Jerusalem. So, lumipat sa Jerusalem upang doon ay magtrabaho. At samantalang nandun siya sa Jerusalem, ay ibinalita sa kanya ng isang anghel ang tungkol sa isang dalaga na nag-alay ng kanyang pagkabirhen sa Panginoon. So, samantalang nagtatrabaho at namumuhay si San Jose sa Jerusalem, ay lumabas ang isang panawagan mula sa templo sa lahat ng mga binata na mga anak ni Haring David. Mga binatang kalipi mula sa angkan ni Haring David. So ang lahat ng mga binata ng angkan ni David ay pinapupunta sa templo ng Jerusalem upang mahanap ang nararapat na asawa ng isang dalaga, isang birhen na noon ay tumira sa templo. At ang dalagang ito ay si Maria na anak ni Heli o ni Joaquin. At oras na para siya ay mag-asawa. Unang tanong, paano napadpad ang mahal na birhen sa templo ng Jerusalem? Well, kung natatandaan nyo, mayroon tayong tradisyon sa simbahan, sa silangan at dito sa kanluran, okay? Na noong ang mahal na birhen ay 3 taong gulang, dumating ang araw na kinailangan siyang iharap sa templo at ihandog sa Diyos. Kaya nga ang 3 taong gulang na batang si Maria ay dinala ng kanyang magulang sa bundok ng Sion upang isagawa ang hinihingi ng batas. At sa may kalayuan, pag-ahon nila sa bundok, nung nakita ng mahal na birhen sa may kalayuan ang templo ng Panginoon, pumiglas siya sa pagkakakapit sa kanyang mga magulang at patakbo na nagpunta sa templo. At sa kanyang maliliit na hakbang ay inakyat ng 3 taong gulang na batang babae ang mga steps o baitang ng hagdan patungo sa templo. At buong lugod niyang inihandog ang kanyang sarili sa Panginoon. Ito ay pinagdiriwang natin sa kapistahan tuwing November 21, ang Fiesta, the Feast of the Presentation of Mary, ang kapistahan ng pag-aalay kay Maria sa templo. At ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, matapos siyang ihandog ng kanyang mga magulang sa Panginoon, ay pinatira ang batang si Maria sa loob ng templo.
upang doon ay matuto ng mga gawain na dapat matutunan ng isang babae at mag-alay ng paglilingkod sa Panginoon. Araw, gabi, may mga oras ng pananalangin. Sila ang nagsusulsi ng mga kagamitan na damit ng mga pare. Silang gumagawa ng malaking tabing na tumatakip sa dakong kabanal-banalan. Okay. Kaya doon, mula siya ay 3 years old hanggang siya naging 14 years old, doon nanirahan si Mama Mary. At nakitaan si Mama Mary ng kakaibang kabanalan, kakaibang kahinhinan, kakaibang kabutihan. Nakita ito ng mga pare. Nakita nila ng lumalaking batang babae ito, yung nagdadalagang babaeng ito, ay kakaiba sa kanyang mga nakasama. Kakaiba sa ibang mga batang babae na lumaking naglilingkod sa templo. Hanggang sa dumating ang 14 na taong gulang ni Maria at oras na para sa siya ay magpakasal. Okay? Oras na para siya ay magpakasal. Kaya, nagpakalat ng anunsyo ang mga pari ng templo. Lahat kayong mga binata na nanggaling sa lipi ni Haring David, lahat kayong mga binata na mula sa angkan ni Haring David, pumunta kayo dito sa templo sapagkat kailangang mamili kami ng mapapangasawa ng isang kakaibang dalaga. At yun nga ay ang mahal na Birheng Maria. Ngayon, balikan natin yung kalagayan ng mga anak ni David. Kung natatandaan natin, sinabi mismo ni Jacob sa kanyang anak na si Juda na hindi mawawala sa kanya ang setro ng kapangyarihan. So, ang setro ng paghahari, ang setro ng kapangyarihan ay magmumula sa mga singit ni Juda. Ibig sabihin nun, siya ang tribo, ang pamilya, ang tribo ni Juda ay ang magiging tribo ng mga hari. Okay? The scepter shall not be taken away from Judah until he comes who is to be sent, and he shall be the expectation of the nations. So, mula sa angkan, sa tribo ni Juda, lalabas ang dakilang hari. Lalabas ang Mesiyas na pinadala at inaabangan ng lahat ng mga bansa. Ngayon, kung natatandaan natin na wala ang kapangyarihan ng lipi ni Haring David dahil mismo sa pagkakawatak-watak ng kaharian. Okay? Dahil sa pagkakawatak-watak ng kaharian na siyang naging bunga ng pagkakasala ni Haring Solomon. Anong pagkakasala ni Haring Solomon? Maraming babae itong si Solomon. Napakaraming babae, napakaraming asawa at 300 kabit. Alam mo yun? 300 kabit. At marami sa mga kababaihang ito na na-inlove kasi sobrang dunong, sobrang talino ni Haring Solomon. Marami sa kanila ay mga pagano. Kaya itong si Haring Solomon na nabulag ng kanyang pagiging nabulag ng kanyang pambababae. Okay? Ginawa niya, siya isang dakilang hari, ipinagtayo niya ng mga templo ng Diyos-Diyusan ang kanyang mga asawa.
At tatandaan natin, ang utos ng ating Panginoon ay huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan sapagkat iisa lamang ang Panginoon at yan ay ang Diyos ng Israel. Dahil dito, nagkawatak-watak ang kaharian ng Israel. Nawalay ang 10 kaharian sa 2 natitirang kaharian, ang Judea at ang mga Levita. Na noon ay wala naman talagang pinagmamay-aring mga ari-arian. So naiwan ay ang Judea. Ngayon, eventually, bumagsak yung 10 kaharian, tapos yung Judea, eventually Jerusalem, bumagsak sa kamay ng emperador ng Babylonia, ng hari ng Babylon, si Nebuchadnezzar. Eventually, natalo ang mga taga-Babylonia ng mga taga-Persia. Eventually, naghari at pinasok at sinakop ng mga Griego at later on, sinakop ito ng mga taga-Roma. So makikita natin doon yung pagkawala mismo sa kapangyarihan ng lipi ni Haring David. Nawala ang lipi ni Haring nawala sa kapangyarihan ang lipi ni Haring David. At sa ganung kalagayan, pinanganak at namuhay si Saint Joseph. So, si San Jose ay nanatiling karapat-dapat na tagapagmana ng trono ng mga hari ng Judea. Subalit, sa plano ng Diyos, si San Jose ay nakalaang maglingkod sa Panginoon bilang manggagawa at itinago siya, naging mapagpakumbaba siya sa buhay ng tahanan. Okay? Pero sa kabila ng kanyang mababang kalagayan, sa kabila ng kanyang mapagpakumbabang kalagayan, tagong kalagayan, nanatili pa rin isang dugong maharlika itong si San Jose. Karapat-dapat siya sa trono ni Haring David. So anong sabi ni St. Peter Julian Eymard? Ang sabi niya, dahil si Kristo ay hari sa lipi ni Haring David, pinahintulot niya, niloob niya na si Jose ay sumilang mula sa linyang iyon, mula sa liping iyon ng mga hari. Nais niyang gawin siyang marangal, okay, with an earthly nobility. Kaya nga, sa mga veins, sa mga ugat ni San Jose ay dumaloy ang dugo ni David at Solomon at lahat ng mga maharlikang mga hari ng Huda. Ngayon, kung nanatili sa kapangyarihan ang lipi ni Haring David, maari ngang ito'y na tagapagmana si San Jose. Maari nga siyang magkaroon pagkakataon na umupo sa kanyang trono. Okay? Subalit, dahil sa kawalang katarungan, ay napalayas ang kanyang angkan mula sa trono. Si San Jose ay lehitimong taong maharlika, anak ng mga hari ng Huda, ang pinakadakila, pinakamaringal, pinakamayaman sa lahat ng mga hari. Okay? Kaya nga, doon sa census, kung natatandaan nyo, okay, yung census na pinatawag ni Augusto Cesar sa Bethlehem, ay doon nagpatala si Jose. Okay? At nakilala ng mga gobernador na Romano si San Jose bilang tagapagmana ni Haring David. At alam nila ang kanyang titulo. Okay? So, alam nila na si San Jose ay anak ni David. So, si San Jose ay pinanganak sa isang maharlikang angkan,
Okay? Isang totoong prinsipe in a direct line. Tatandaan nyo, yung genealogy of Jesus, si Saint Joseph ay direct line ni David at ni Solomon. Okay? So sa talaga, ang direct line ng mga hari. Okay? Bagamat hindi na sila nakaluklok sa kapangyarihan, nanatili pa rin ang kanilang karangalan bilang mga anak ng hari. At sinikreto to, no? Dinala ito ng palihim ni Saint Joseph. Ito isang lihim sa pagitan niya at ng Panginoong Diyos. Okay? Sa pagitan ng prinsipeng makalupa at ng may-ari ng langit at lupa. Okay? So, hindi nakita ito sa panlabas na pamamaraan. Bagkus ay natatago ito sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. And God took such great delight in the heart of Saint Joseph. So, noong narinig niya yung panawagan ng mga pari tungkol sa pagtitipon ng mga binatang anak ni David, pakiramdam ni Saint Joseph, hindi siya karapat-dapat. Lalo tigit kung iisipin niya ang babaeng iniaalok sa kasal, isang napakalinis na babae, isang napakabuting babae. Kaya nga nais si San Jose ay ang babaeng ito'y binabasbasa ng Panginoon at hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapatan. Pero, kailangang sundin niya ang panawagan ng mga pari. Kaya't siya ay nagtungo sa Jerusalem. Nagtungo siya doon sa templo. Okay? Nagtungo siya doon sa templo. Ngayon, sabi dito, ang Diyos mismo ang nagpasya at nagpabanal kay San Jose upang siya ang maging asawa at tagapangalaga ng mahal na Birheng Maria at ama at tagapagtanggol ng Diyos Anak. Okay? So, sa tradisyon natin, paniniwala natin na itinadhana ng Diyos si San Jose para sa mahal na Birheng Maria. Naintindihan ito Ito. Yung mga apostles, kung natatandaan nyo, Acts of the Apostles, kinailangan nilang maghanap ng kapalit si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Kristo. Kaya nagtipon sila at nanalangin sa Panginoon na ibigay sa kanila ang palatandaan, senyales, para malaman kung sino ang papalit kay Judas Iscariote. At noong nanalangin sila, nagsapalaran sila. Sabi nila, Panginoon, nalalaman mong lahat ng tao, ipakita mo sa amin sino dalawang lalaki ito ang iyong pinili. At sa pagsasapalaran nila, ang napili ay si San Matias. Ngayon, noong tinipon ang mga binata na mga anak ni Haring David, isa si San Jose sa mga nagpunta upang pagpilian bilang asawa ng mahal na birhen. At ayon sa tradisyon, ayon sa mga santo ng simbahan, okay, upang sa gayon ay malaman ng mga pari kung sino ang nararapat na pakasalan ng mahal na birhen, ang paring si Zacarias, okay, by divine inspiration, ay naalala niya ang panahon na kung kailan nagrebelde ang mga Israelita laban kay Moises at kay Aaron. At upang ipaalam ng Diyos sa madlang people na si Aaron ang pinili niya bilang punong pari
ang sabi niya kay Moises, patawag mo ang lahat, ang buong bayan ng Israel. At sila ay hingan mo ng mga tungkod, isa para sa bawat tribo. Isulat sa tungkod na iyan ang pangalan ng bawat lalaki. At ang pangalan ni Aaron ay sinulat doon sa patpat o sa tungkod ng tribo ng Levita. At pinili ang mamumumungang tungkod, ang mamumulaklak na tungkod, ang siyang magiging hinirang ng Diyos na punong pari. Okay? The rod of the man whom I choose shall sprout. Kaya nga, kinuha ni Moises, pinatawag niya ang lahat ng mga anak ng Israel, bawat lipi, bawat tribo ay magbibigyan ng isang representative, bibigyan ito ng tungkod, susulat ang pangalan, at pagkatapos ay ano. So there were 12, mayroong 12 tungkod. At isang himala ang nangyari. Ang tungkod ni Aaron, okay, ang namulaklak. Dahil dito, siya ay hindi lamang namulaklak, kundi nagbunga pa ng mga almonds. Nuts yun, nuts. Okay? At ginamit ng punong paring si Zacarias ang halimbawang ito na nakasaad sa aklat ng mga bilang. Numbers 17:1 to 2-23. Noong pinatawag ang lahat ng mga binata ng lipi ni David, ay pinadalhan sila tigit-tigisa ng tungkod na uukitan ng kanilang mga pangalan. Sabi niya, ang magdadala, ang uusbungan ng bulaklak, siya ang pipiliin na maging asawa ng Birheng Maria. Okay? Ito'y bilang katuparan ng hula ni Propeta Isaías na darating ang araw mula sa sanga ng ugat ni David. Okay? Isang bulaklak ang lalabas mula sa ugat na ito. At ang Espiritu ng Panginoon ay bababa at lulukob sa kanya. At yun nga ang nangyari sa kwento ni Saint Joseph. Si Blessed Anne Catherine Emmerich at si Mother Cecilia Beige, ang sabi nila, sa mga lalaki na dumating, isa doon si San Jose. Ilang taon siya noon? 33 years old. 33. Okay, 33 years old. Kasagaran ng kanyang kakisigan, kasagaran ng kanyang kabataan. Okay? Gwapong-gwapo, magandang tingnan ang kanyang mukha. At may hindi mapapantayang kalinisan. Okay? The most saintly in all his inclinations. Ngayon, nagsalita ang Diyos sa puso ng punong pari na nagsabi sa kanyang, ilagay mo ang mga tungkod sa kamay ng mga binatang ito. At ang mga tungkod na ito ay mga tuyong-tuyong mga sanga. Okay? Ngayon, ang sabi ay, magdasal ka sa Panginoon mong Diyos upang ipakita niya kung sinong pipili magkarapat-dapat na asawa ni Maria. Kaya nga't nung sila'y nagdasal, ang
sanga o yung tungkod na hawak-hawak ni San Jose ay biglang namulaklak. At hindi lamang yon, isang puting-puting kalapate ang biglang lumitaw from nowhere. Biglang lumitaw. At ito ay nakita na bumaba at dumapo sa ulo ni Saint Joseph. Okay. So parehong naging visions ni Mary Catherine Bige at ni Anne Catherine Emmerich. Okay. So they saw both the blossoming of the rod of Saint Joseph and also the coming of a very, very white dove. In fact, yan ang dahilan kung bakit kapag nakakita kayo ng mga estatwa ni Papa Joseph, kadalasan makikita nyo na ang kanyang tungkod ay namumulaklak. Yung namumulaklak na tungkod ni Papa Joseph ay nagpapaalala sa atin ng araw na iyon na kung kailan namulaklak ang tungkod ni Papa Joseph bilang palatanda na siya ang pinili ng Diyos na maging asawa ng Birheng Maria. At nilukuban siya mismo ng isang puting-puting kalapati. Okay? So, nagsalita ang Panginoon sa puso ni San Jose. Jose, aking lingkod, si Maria ang iyong magiging asawa. Tanggapin mo siya ng mayroong labis na paggalang sapagkat siya'y kalugod-lugod sa aking paningin. Okay? Makatwiran, makatarungan, at busilak na busilak sa katawan at kaluluwa. Kaya nga, noong siya'y tinawag upang maging magpakasal, ang pinili ng Diyos ay lumitaw tulad kasing ningning ng araw, mas maningning pa sa buwan. At siya ay nakita ng lahat ng pambihirang kagandahan na kamukha ng mga anghel. Okay? Hindi mapapantayan ang kanyang kagandahan, karangalan, at pagpapala. At ang babaeng ito ay ipinakasal sa pinakamalinis at dalisay sa lahat ng mga lalaki, at yun ay walang iba kundi si Saint Joseph. Okay? So, pero tingnan nyo to may isip natin, Father, di ba parang pangit naman na yung love story na ipinilit si Papa Joseph kay Mama Mary? Na hindi si Mama Mary ang naghanap ng kanyang mapapangasawa, kundi ito'y pinili para sa kanya, una ng Diyos, pinili para sa kanya ng konseho ng mga pare. Okay. Wala ba siyang kalayaan na piliin ang lalaking nagpatibok sa kanyang puso? Well, siguro we might find it strange, no? Yung arranged marriages na yan. Pero, alam nyo, naikwento ko na ito noon, di ba? Yung mga sumusubaybay sa ating programa. Okay. Sa India ay merong costume pa rin ng ipinagkasundong pagpapakasal. And si Father Martin, doon sa kabilang parokya, no, kasama ko, minsan napag-usapan namin yung arranged marriage. Sinabi ko sa kanya, Father, hindi ba parang labag naman sa kalooban yan, labag sa karapatan ng babae? Kawawa ng babae, hindi siya pwedeng mamili ng kanyang asawa, kundi ang kanyang pakakasalan ay ang lalaking pinili ng magulang niya para sa kanya. Father, that's not true. Sayang ganon. Ang mga magulang ang pipili ng posibleng pakakasalan ng kanilang anak. Siyempre, pag pipili ka mula sa magandang pamilya. Pipili ka ng may magandang background.
Pipili ka ng may pinag-aralan. Pipili ka ng may trabaho. In fact, Father, sabi niya hanggang sa akin, sabi ni Father Martin sa akin noon, mas maigi na magpakasalan mo ang isang taong masusing pinag-aralan ang qualifications ng mga magulang ng babae, kesa naman isang tao na nakilala mo sa bar at ikay lasing na lasing at nagparausan kayong lahat. At pagkatapos na nabuntis, kailangang pakasalan. Diba? Pero sabi niya sa akin, Father, pagkatapos na makapili ng posibleng mapapangasawa, ihaharap sa babae ang nasabing lalaki. Ngayon, tinto. Sabi niya, kung ayaw ng babae, hindi matutuloy ang kasal. Kahit na kung ito'y piliin pa ng kanyang mga magulang, kung ayaw ng babae, hindi matutuloy ang kasal. At yun din ang mentalidad dito. Sige, pinili ng Santissima Trinidad si Saint Joseph. Dahil pinakita doon yung milagro ng pamumulaklak ng kanyang tungkod. Pinili ng konseho ng mga pari sa Jerusalem si Saint Joseph. Pero tingnan nyo, kahit ano pang pagpili ng Santissima Trinidad, kahit ano pang pagpili ng mga pari, kung ayaw ni Mama Mary kay Papa Joseph, hindi siya pakakasalan ni Mama Mary. Yun ang kalayaan ni Mama Mary. Kaya nga, si Papa Joseph ay hindi lamang pinili ng Santissima Trinidad. Si Papa Joseph ay hindi lamang pinili ng konseho ng mga pari. Si Papa Joseph ay pinili mismo ni Maria. Pinili siya upang maging kanyang asawa. The Virgin Mary chose Saint Joseph. Pinili niya na tanggapin bilang kanyang asawa si Saint Joseph. Ngayon, merong mga tradisyon noon na pagkatanda-tanda ni Saint Joseph, noong pinakasalan niya, nung pinili siya pa kay Mama Mary, may nagsasabi na tradisyon na Saint Joseph ay 78 years old nung pinili siya para ipakasal ang mahal na birhen sa kanya. Meron namang nagsasabi na si Saint Joseph ay lagpas 100 taon. May tradisyon na nagsasabing si Saint Joseph ay isang balo. Mayroon siyang unang asawa at mula sa unang asawa na to, nagkaroon siya ng mga anak, Judas, Justo, Santiago, at Simon, na nakilala sa mabuting balita bilang mga kapatid ni Jesus. Di umano, ang mga kapatid na ito ni Jesus ay kapatid niya sa ama at silang apat ay anak ni Papa Joseph sa unang asawa. Okay? Pero nakita natin sa mga pag-aaral mismo na itong sina Judas, Justo, Jaime, si Santiago, at Simon ay mga anak ng isang lalaki na nagngangalang Alfeo at ng isang anak ng isang babae na nagngangalang Maria na kamag-anak naman ng mahal na Birheng Maria. Okay? Ito yung si Maria Cleofe, na kung makikita nyo sa Ebanghelyo, siya ang kasama ni Maria na ina ni Jesus doon sa Kalbaryo sa paanan ng ating Naroon si Maria na ina ni Jesus, si Maria Cleofe na kapatid ni Maria at si Maria Magdalena. At syempre nandun si San Juan.
Ngayon, ang mag-asawang si Cleofe o si Alfeo at si Maria na kapatid ni Mama Mary, si Maria Cleophas, ang dalawang ito ang magulang ng Judas, Justo, Jaime, at Simon. At may isa silang kapatid ng babae na si Salome. Si Salome ang naging asawa ni Zebedeo at siya ay naging nanay naman ni Santiago at ni San Juan. Okay? So yon. Noon, para may paliwanag nila yung mga kapatid ni Jesus, they resorted to the story that Joseph was an old man. At yung mga di umanong kapatid ni Jesus ay mga anak ni Saint Joseph sa isang unang asawa. Pero hindi. Ang mahal na birhen ay pinakasal sa isang binata. How old? 33 years old. Okay, 33 taong gulang. Nandun siya sa kasagaran ng kanyang kabataan. Okay? Ngayon, isa sa dahilan daw kung bakit na matanda ang siyasabi ng kwento ay para may pagtanggol yung katotohanan na nanatiling birhen si Mama Mary kahit na nailuwal na niya ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, kung bata daw, masyado daw bata ang pinakasal, imposible daw na hindi angkinin ng isang lalaki ang pagkababae ng kanyang asawa. Imposible daw na hindi galawin ni Papa Joseph si Mama Mary kung siya ay 33 years old lang, kasagaran ng kabataan. But remember, hindi lamang si Mama Mary ang may vow of virginity. Maging si Papa Joseph ay mayroon ding vow of virginity. At ito'y kakaiba lalo tigit sa kanilang panahon. Bakit? Tatandaan natin na ang mga Israelita ay nag-aantay ng pagdating ng manunubos. Kaya't ang bawat lalaki ay nangangarap na maging tatay ng Mesiyas. Ang bawat babae ay nangangarap na maging nanay ng Mesiyas. Kaya pambihira daw yung ginawa ni Papa Joseph na sa kanyang kabataan, inalay niya ang kanyang pagkabirhen sa Diyos. At ang mahal na birhen na inalay niya ang kanyang pagkabirhen sa Diyos. Pero yun nga yun eh. Sa kanilang kasal, okay, ang pagsilang ng Mesiyas mula sa isang birhen ay naitago nila sa loob ng relasyon nilang mag-asawa. O, totoo, mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao, si Papa Joseph at si Mama Mary. Pero, ang mag-asawang ito ay kapwa nag-alay ng kanilang pagkabirhen sa Diyos. Kaya pinili ng Diyos si Papa Joseph kay Mama Mary ay dahil sa nalalaman nila na sa kalinisang sinumpaan ni Papa Joseph sa Diyos, hindi niya gagalawin ang mahal na Birheng Maria. So inalay ni Papa Joseph sa Panginoong Diyos ang kanyang pagkabirhen. And this was a very holy vow, isang banal na pangako, isang banal na sumpa. Okay? Hindi dahil sa masama ang sex, kaya ayaw niya, hindi. Kundi sapagkat kinilala ni Papa Joseph na kinilala ni Papa Joseph
na isang kaloob ng Diyos ang kalinisan. At ang kalinisan ito ay nais nang ialay sa Diyos. Inialay niya ang buo niyang sarili alang-alang sa pag-ibig niya para sa Diyos. Therefore, look, the Blessed Trinity, okay, is a Trinity of virgins. Ang Diyos Ama ay nagkaroon ng anak pero wala siyang asawa. Ang Diyos Anak ay natiling birhen. Ang Diyos Espiritu Santo ay wala ring naging asawa. The Holy Spirit is a virgin who proceeds. So, nagmula siya mula sa Ama at sa Anak. At ang Santissima Trinidad na ito sa langit ay may katumbas na 3 tao sa lupa. The earthly Trinity, na kung saan si Mama Mary at si Papa Joseph ay sumasalamin sa kalinisan ng Diyos. Now, if Jesus is a virgin, wala asawa si Jesus, di ba? And Mary is a virgin. Okay? Now, how could it be so difficult to understand that Saint Joseph was also a virgin? Okay? Ang kalinisan. Tatandaan natin, tinuturo ni Saint Joseph ni Papa Mary ang kabutihan ng pagkabirhen. Ang pagkabirhen ay isang regalo na isang beses mo lang pwedeng ibigay. Okay? Whether lalaki ka o babae ka, ang pagkabirhen ay isang regalo na minsan mo lang pwedeng ibigay. Huwag mong sayangin iyon. Ibigay mo yan sa taong pinakasalan mo. Ireserba mo ang iyong sarili bilang regalo sa taong pakakasalan mo at huwag mong ibibigay ang iyong sarili hanggat hindi kayo nakakasal. Nakakalungkot isipin na napakababa ng pagtingin ng mga tao sa pagkabirhen. Nahiya silang manatiling birhen. Pag sila'y naging 20, 21, 22, virgin ka pa rin. Napakahalaga ng pagkabirhen to the point na kapag nawala mo sa premarital sex ang iyong pagkabirhen, kasala ka, ikukumpisal mo yun sa pare, patatawarin ng pare ang iyong mga kasalanan, pero hindi na mababalik ng kumpisal ang nawalang pagkabirhen. Confession can absolve the sin of fornication, but confession can no longer restore virginity lost. Kaya itago mo ang pagkabirhen mo, ialay mo yan sa Diyos, o kaya naman, ireserba mo yan sa taong pakakasalan mo. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay San Jose sa kanyang yubileo. Amang San Jose, ulirang asawa, mapagkandiling ama, at maasang tagapagtaguyod ng banal na mag-anak, sa iyo pinagkatiwala ang Iglesia Katolika, kaya naman sa pagdiriwang ngayon ng iyong yubileo dito sa Balintawak, dumudulog ako sa iyo sa oras na ito ng aking pangangailangan. Narinig ko po ang kabantugan ng inyong panalangin. Wala po kayong pinababayaan na sino mang lumapit sa iyo. Dinggin po ninyo ang aking pagsusumamo. Lingapin po ninyo ako sa inyong makaamang pagkalinga. Pinakinggan ni Jesus ang inyong tinig nung nagpasakop siya sa inyong kapangyarihan.
Kaya naman, nagtitiwala ako sa kapangyarihan ng iyong panalangin. Ipinagdarasal ko ang lahat ng mga mahal sa akin. Gayon din naman, itinataas ko sa inyo ang aming Santo Papa na isa sa mga namimintuho sa inyo. Pinagdarasal ko rin po ang bayang Pilipinas. Manatili sana kaming tapat sa pananampalatayang Katoliko. Dumami sana ang makabataang tutugon sa tawag sa pagpapari at buhay reliyoso. Gayon din naman, ipagtanggol at patatagin po ninyo ang mga mag-anak na humaharap ngayon sa maraming pagsubok at panganib. O mahal naming San Jose, ilapit po ninyo kaming lahat kay Jesus at sa mahal na Birhen. Padaluyin po ninyo sa amin ang mga makalangit na biyaya na pumuspos sa inyong munting tahanan sa Nazaret. Tumulad nawa kami sa inyong pagkauliran at pagkamaasahan upang sa pagwawakas ng aming buhay, maging karapat-dapat kami sa mga pangako ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para matanggap natin ang indulhensya ng San Jose manggagawa ng Balintawak, ay manalangin tayo pa kay Pope Francis. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad na sa kakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintuls-dukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos at Panginoon natin. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing. Nanaos ka na roon ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na luklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa ngabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Jesus, Maria, Jose, basbasan niyo kami ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi nyo sa ating Wednesday with San Jose. Sana next week magkasama-sama ulit tayo upang lalo nating makilala at mapalalim ang ating pagdedebosyon kay Saint Joseph. Yung pasindi kay Saint Joseph, pagpasindi nyo ng kandila dito sa simbahan ng San Jubal, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong sarili, lalo tigit ang mga yumao sa darating na undas, at suportahan po natin ang proyekto ng pagpapatayo ng simbahan ni Saint Joseph dito sa Balintawak. So, maraming salamat po. God bless you. Don't forget to like and to share. Walang tunghayang loob sa iyo, sa gawa'y tulungan at nangumulan, ang buhay na haba at sa'yo'y matulad. Sa tulo ng pawis at banat ng laman, sa gitna ng hirap at kasipayuhan, kami magsisikap magbagong dangal, sintang pintakasi kami tulungan. O San Jose,